Good day, parents! I'm here again, Doc A. At sa videong ito, ang pag-uusapan natin ay ang tatlong importanteng bagay na kailangan gawin ni Mami, maalala ni Mami kung ang kanyang baby or ang bata ay nagtatae. Una sa lahat, kailan ba natin sasabihin na si baby ay nagtatae? Ang definition ng pagtatae ay kung ang bata ay mayroong tatlo o higit pa na beses na naglalabas ng dumi at ito ay matubig. Tandaan mo, Mami, matubig. So, kung halimbawa, buo ang pupo, nakarating beses, hindi mo pagtatae. Talagang titingnan mo yung consistency bago mo masabi na siya ay nagtatae. Bakit tayo magiging concerned? Kasi nga, ang kada pupo, lalo na kung matubig, naglalaman ino ng almost 100 ml to 200 ml ng tubig. Isipin mo na lang ang batang 10 kilo lamang maglalabas ng ganung karaming tubig at madalas, ang unang-unang problema natin ay dehydration, natutuyuan ng tubig sa katawan. Kaya ang unang-unang dapat nating maalala at malaman ay paano natin papalitan yung lumalabas na tubig sa pupo na pwedeng mag-cause ng dehydration sa bata. Mapalitan natin ng fluid na available sa bahay. Karaniwan, ang suggestion namin ay bigyan sila ng mga sabaw, tubig na malinis na pang-inom, o kaya naman, meron po ito sa mga health center, libre, o kaya naman sa mga parmasya, na bibili ang tinatawag ng oral rehydration solution. Ngayon, paano binibigay itong ORS? Marami itong mga klase, no? Dapat alam natin, pag tayo bumili o kumuha sa center, basahin po natin yung packaging. Ang mga ORS sa center, kailangan po, tandaan nyo, tama ang dilution o dami ng tubig na ilalagay natin dito sa mga ORS na ito. Kasi karaniwan, mabibili natin to powder form sa shake form. Ngayon, halimbawa, kung ang bibili nyo ay yung ORS na nakanaw na, meron mo ito mga bottled na ORS na nabibili sa mga parmasya, tama na po ang kanyang dilution. Ibig sabihin, tama na ang dami ng asukal dun sa solution. So, hindi na po dinadagdagan ng tubig yun. Pero halimbawa, ang nabili nyo ay mga packets or sachet, tingnan po yung packaging. Ilang ml, ilang liter ng tubig ang kailangan ilagay sa ORS nyo na nabili. Okay, so importante mo yun kasi kung ang ibibigay yung fluid ay kulang sa nutrition, kulang pa rin yung papasok sa kanyang katawan at hindi po natin ma-address ang kanyang dehydration. Dahil marami pong komplikasyon ng dehydration, panghihina, lagnat, at maaaring ikamatay ang dehydration na severe. So, yun ang unang-unang kailangan mong alala ni Mami. Palitan ang lumalabas sa pupo. Number 2, importante ang nutrisyon. Kung halimbawa ang bata ay nagsusuka, sa first 2 hours, maaaring kutsarahin o i-dropper yung inyong ORS. Kung sa loob ng 2 oras, naiinom na niya yung ORS na binibigay ninyo, maaaring nang sa ika-4 na oras, pagsimula na ng gatas, kung anong gatas ang ibinibigay niyo sa kanya. Karaniwan, kung nagpapakito kayo, ituloy niyo yung pagpapakito niyo sa batang para matanggol. Kung halimbawa naman, siya ay 6 months pataas at nakakakain na ng mga sabaw na ginagawa nila natin sa bahay, basta hindi ganun kamamantika. At tingin niyo kasi importante dito tubig at asin. So yung mga usual na mga sabaw na ginagawa natin sa bahay, pwede natin ibigay sa bata. Kung siya ay 6 months pataas, maliban sa gatas at tubig. At kung napotolerate na niya or naiinom na niya yung ORS, ang pagpapainom, unti-unti. Kasi karaniwan to sa mga batang nagtatay, minsan may kasabay na pagsusuka. O kaya minsan naman ayaw